At patuloy na nga pong tumataas ang XAU-USD, no? Si Goldie. So kaya naman sa video na ito pag-uusapan po natin guys kung saan na nga ba papunta ang presyo. Kasi yung mga diniscuss natin dyan, eto yan no? Medyo pababa. Sabi nga natin pababa, di ba? Bumaba naman talaga, no? At ngayon, syempre, dahil short-term time frame yan, 30 minute, 1 hour time frame, hindi naman talaga pang long-term na prediction, no? Or forecast yung bawat video. Syempre, may time span po yun. And ngayon, yun na nga guys, no? Sa video na to, magbibigay po tayo ng insights, analysis, no? Dito po sa gold at XAUSD guys, no. So bago natin simulan to, kung bago ka lamang pala dito sa aking mga social media accounts, no. So estudyante trader po, gumagawa tayo ng mga contents about business, finance, economics, and trading in general, no. So kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, and hit me notification bell button para lagi kang updated. Ngayon, so analyze na po natin. Kanina nakalimutan ko nga, dapat XNES na trading terminal yung gagamitin natin, no. But in the meantime, eto muna, no, sa video nito. So, para makapag-vlog na tayo. So, unang-unang kasi dyan, syempre, hindi na natin na-forecast ito no. Pero syempre, ito yung na-forecast natin na pababa nga, down, yung kanyang resistance. Kasi nag-break na yung presyo niya ngayon, 3394. Ayan, 3394. Ang ating resistance na pinag-usapan in the past weeks, in the past days ay between 3350 to 3370. Meaning, ito yan. Ito yung range na yan, no? Between, ito yung resistance niya. Okay, ito lang. Ayan, no? Kasi nga, umabot pa dito, na-reach pa tong, parang nag-double top, di ba? Parang gumanyan pa, sinubukan pang mag-breakout, pero ni-reject. Ang haba ng yung swing high neto, no, na upper wick ay nag-decline, so kaya bumaba, no. Kaya again, ngayon, syempre, dahil may support din dito, yan muna ang explanation, di ba? Kaya coach, bakit umangat? No, hindi na tumuloy-tuloy pa baba? Kasi nga, unang-una, hindi naman ito one-day time frame para sabihin mong downtrend, no? Kasi kitang-kita natin dito, nagsa-sideways siyang ganyan, okay? Pero ang punto muna dyan, coach, no, bakit hindi na tumuloy yung sinabi mong pababa? Actually, tumuloy naman, yan, no? Andito pa lang kasi yun yung pinipredict natin, bumaba naman. Pero dahil kung mapapansin nyo rin, syempre, sabi ko nga rin, di ba, ano sabi ko, hindi na dapat mag-sell short kasi nasa midway na Sabi ko nga rin, di ba, pwedeng umangat. So, kaya nangyari, kahit hindi umabot dito sa pinaka, sabihin na natin, ito yung lowest area, no, ng range, no, lowest price. Ito, no, itong mga prices na to in this particular area, hindi na umabot dito, umangat na ulit, dito yung lowest niya dahil ito yung pinagbabasihan na ayoko na mag-drawing, no, kasi gusto ko nang ipaliwanag yung price action mismo, but ito yung naging kanyang support. Diba? May support dyan, so kahit hindi na umabot dito, kasi ako mahilig akong gumawa, may support 1, merong support 2. Okay? May resistance 1, merong resistance 2. So, kahit hindi, ang punto ko, kahit hindi na umabot dito, okay lang kasi nga, meron ng, yung previous support niya, naging previous support ulit dito, no? Almost 1, 2, 3. So, malakas, no? Kaya makikita natin dito, nire-reject din pababa. Ibig sabihin, hindi na sobrang pinapababa, below this area of support 1. So, nangyari, hindi na bumababa. Nangyari, tumataas na. So, kaya meron din tayo ditong, kaya nag-gets nyo, di ba? Kung bakit hindi na tumuloy pababa dito at tumaas na gano'n, nag-reversal, nag-shift ng trend dahil nga merong mga support area dito. Ayan, sakop pa dito. Okay? So, kaya meron tayo dito, ayan, support and resistance, no, sa bahagyang ito ng, again, 3370, no? Pero yun nga, na-break na. No, sa katunayan nun, ang punto na-break na. Okay? So pag na-break na, makikita po natin dito, pag na-break na siya, yung level na yan, medyo makikita natin nag-shift na, no? Kasi nag-break out Pero talagang habang nag-break out, o kaya nasa loob pa ng range. Dito, nag-break out na. Pero ito yan when you zoom it out,
Okay, 'di ba? Ayan, ito yung tinatawag ko na micro range parang maliitan Pero pag yan minakro mo, no? I mean, tama, no? Macro mo, malakihan, makikita po natin dito na talaga naman pwede pang umangat, no? Dahil meron siyang resistance pa rito na hindi natin nakikita. Parang sabi ko nga, ito yung resistance 1, ito yung resistance 2. So kaya ibig sabihin, ako ang take ko dyan, kung ako personally, no, ano bang dapat natin gawin ngayon sa gold? Sige, ano bang dapat natin gawin ngayon sa gold? Ako kasi, pagka nag-buy ka na naman, di ba sabi nga natin, limbawa, from this low, di ba, swing low to this swing high, kung nag-buy ka dyan, sunog ka kasi bumaba, di ba? Eto na naman tayo. Ako personally, ang gagawin ko dyan, from this low to this, hindi ako magbabay kasi nga bakit sobrang taas na ng tinaas Yan ang ruling ko dyan Diba? From this low to swing high, bumaba. Dito, from this low, swing low to this swing high, ang laki na ng ulit ng tinaas niya. Sa akin lang, pwede nang bumaba ulit ito. Okay? Again, pwede nang bumaba ulit ito. Okay, dahil nga, meron pang confluent na mga ranges dyan na nag-struggle dito, diba? So, kaya sa tingin ko lang, no, pwedeng tumuloy, pwedeng magkamali ako, pero trading is all about probability, no? It's all about, ano yung mas mataas na chance, no? Ano yung mas mataas na probability? Yung pataas ba o yung pababa? Kasi dahil, meron tayong support dito. Okay? Pero, nasan siya ngayon? Bibili, di ba? Buy on support, sell on resistance. Nasa support ba o nasa resistance? Nasa resistance. So, kaya most probably, hindi po ito advice, hindi po ito kung ano-ano, no? But sa akin, ang gagawin ko dyan, no? Pagka may pagkakataon, hindi agad-agad, no? Kasi obserbahan ko pa. Pero, kumbaga, ano ba talagang dapat gawin? Bukod sa obserbahan, syempre, yung entry, para lang sa akin, sell short entry yan. Unless, syempre kasi nagbabago ang market, unless na talagang sobrang kaya nga obserbahan muna Kasi pag yan, nag-breakout pa ulit, gumawa ng mga higher high, lower, higher low, higher high, so pa-uptrend talaga siya, syempre, wag mong ise-sell short. Kamali ka dun no? So, malulugi ka doon. Kaya sinasabi ko lang, sa ngayon, nang nakikita ko, pwedeng mag-observe ka muna hanggat hindi pa ito nagbe-breakout. Halimbawa, talaga mag-retrace siya, pabalik dito. Pwede ka na mag-accumulate for sell short positions. Pero hanggat ngayon, medyo talaga sobrang nasa taas pa talaga. Baka mag-breakout bigla baka may news bigla na lumipad yung gold. So, medyo nag-iingat tayo. Pero 'di ba sa last time naman natin ng mga analysis, prediction dito, July 14, July 15, talagang bumaba. Sabi natin pababa. Bumaba. Yung mga ibang content creators, no, umasa pa silang umangat or nag-buy pa sila. I think that was a wrong way, no, or wrong decision to do na ginawa nila. Kasi nakikita naman natin na may selling pressure, ba't ka magbabay, 'di ba? And dito sa part na ito, may selling pressure pa rin. So kaya dito, para lang sa akin, magse-sell short ako dito, no. I will observe first kung saan yung mga specific ko na entry, pero sinasabi ko na nga, I mean any range, no, anything between that range pwede mong gawing resistance na pwedeng maging short entry na opportunity and position. Okay? So, kaya yun lang, psychologically speaking, no, syempre dito marami pa rin in denial dito na mag-buy. Although tumataas nga, pero ewan ko yan ang aking prediction, forecast, no? But hindi ko sinasabing tama ako or 100% sure. Walang ganon, no? Ako lamang, binabalaan ko or warning na or paalala na. No, that is the right term. Paalala na baka mamaya na naman, di ba sabi natin dito, from this low to swing high, sabi natin pwedeng bumaba. Yung mga matitigas ang ulo, halimbawa, hindi sila nakapakinig, no, hindi sila nanood, bumaba. Di lugi ka ngayon. O halimbawa, hindi ka na naman nakinig, hindi coach, pataas buy na agad tayo. Hindi porket nakikita mo tumataas, all the way up na. Pwede rin yung bumaba or magkaroon ng reversal or
ng correction or ng pullback. Okay? So kaya yun lamang. I hope no marami kayong natutunan no dito sa video na ito. Marami pa tayong gagawin. Hindi nga lang tayo sobrang consistent na araw-araw no, but kada 2 araw siguro no. But again, gagawa tayo maraming contents about analysis and prediction dito sa gold and other markets. So yun lamang po. The Estudyante Trader here and see you on my next vlogs.